Dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radio Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kababuhan, Radio Ultra. Atong oras 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat. Grabe ka init, no? Nakadagan ko nakadagan ko part pagbalin ako diri sa pikas nga room o kini gumikan sa kainit. Unsa nakaha sa ato mga kaigsunan nga mga farmers, mga mag-uuma, expose kay sila sa kainit. Akong advice diha kaninyo nga sa ingon nini nga oras hangtod na sa hapon-hapon, kung mahimo pahuway sa mo, pangita mo og landong, no, magpatungod mo sa kahoy kay ang kahoy god og bagaan dahon mohatag na og kabugnaw, mohatag na siya og oxygen, no. Dili ka nato, dili para pud sa kahoy kay ang ibuga kuno sa mga dahon-dahon sa kahoy kana man kunong carbon dioxide. Bahala na kay wa man ta kailanan na wasa nato na sila mamita sukad masukad. So ato lang mao nga basta nga niinit tago kita, no, tago kita, di ta magapasagad sa atong kagulingon kay pila ra may resistensya nato ilabi na kun mga senior na ta, di ba? Okay, sa mga pangutana nga abot ninyong iduso sa pagkakaron 3 to 4 sa atong programa nga Nuda Biritas, ang atong contact number 0917-704-3210 o ang lain pod nga contact mao diri sa Facebook. Dawaton nato ang inyong itunol nga mga pangutana. Ang ipagpahibaw sa tanan, doon na tayo YouTube channel sa Nuda Biritas, no? O ang YouTube channel trace na to, ma-retrieve na to, mabasa na to ang gipost diha sa YouTube channel. Pinagi sa pag-type lamang Nuda Veritas CDO. Pag human ninyo og type na ituplok kanang ang tuplokonon, unya day mo gawas dayon ang tanang episode sa ato nga programa sa Nuda Veritas para kini sa about mag-review ilabi na kato nga panahon sa kagabion para ma-educate kay ngatong programa god ang tumog tuyo god sa ato nga programa mauman ang pagpadayag, pag-inform o pag-educate sa ato mga tigpaminaw. Importante kini nga programa labaw sa tanan mo na nga naagid tay gipost diha sa YouTube channel agi og review para ninyo katong interesado labi na katong napadangat o pautana nga gusto gyud nila masamtan ang pagpasabot ni Ultra Frank dinhi sa atong pagpadagan sa Nuda Veritas program. Human ninyo og pagpaminaw ay pagduha-duha. In kaso gusto mo subscribe, so much the better. No? Amo nang ikalipay niya. Paki-like and share para makatabang punta sa atong mga kaigsonan. Kining programa part, ipahaom ta ilabi na diha mismo sa mga probinsya, sa mga daplin-daplin kay daghang kanato usahay ga tuntuhon ta, no? Ga ilaron ta na mga scammer kay gapahimudsan ang inyong kainosente sa mga importanteng butang ilabi na kon maghiskot kita og magtuki kita sa pamalaod, di ba? O kami naningkamot lang kutob sa atong maabot aron nga mapasabot pod labaw sa tanan sa atong mga suking tigpaminaw. So magsugod na ta og tagad sa pangutana ni adere sa 0917
0917-704-3210. Ato ning kajot kay nawala ko. Di ara. Kay ako naman tong markahan niya sayon ra kayo pag-trace kanay marka nga Noda Veritas. Niya karon unang pangutana atong hatagan og pagtagad pero walay pangalan sa sender. Noda Veritas, 5 kami kaigsuon. Mahimo ba di ay magbaligya sa isa ka bahin yuta nga wala pa matipak og magpahibalo kanamo wala kami perma karon gibalayan na mabawi og maulian ba sa kantidad iyahang pagpalit walay interest bintahusa nagbuot-buot og tudlo sa luna sa iyang gihatag sa ako walay malugit ang iha lugar nga share walay malugit kay bag-ong tanom sa lubi og pangpang pawala nako gidawat sa iyahang gitudlo human iyang gipaymuslan sa daghan nga katuigan wala mamahin sa abot mabalik pa ba sa amo o lukaton pagbalik iyahang pagbaligya ni akaron dagang kay mga kasong ingon ni part no just to summarize sa iyahang pauntana 5 silang igsuon unyang usa ka igsuon gibiligya ang iyahang bahin silbi niya wa kuno sila makapirma ang pauntana pwede ba ni para sa sender sa nagapadala sa maong pangutana may hapon nimo diha wa man ditug-an nimo og asa kadapit sa pagkakaron kining sige lang ang importante ang imuhang gisango giduso nimo nga pangutana dinhi sa atong pagpadagan sa programang Noda Veritas kining daghan namang mga kaso ingon ni kada bitaw nga wa pa ma-partition wa pa ma-subdivide ang parte sa yuta ang status na part kung 5 kamo kaigsuon ang status na sa pagpanagiya sa yuta co-ownership ang buti pasabot kamong 5 mo'y tagiya mo'y tagiya unless kung ato na ng tipak-tipakon i-subdivide kana siya no pag bahin-bahin sa yuta ang pantana during this period sa co-ownership sa maong luna sa yuta, pwede ba sa ka sumusunod makabaligya siyang bahin? Ang tubag, yes. Oo. So, murag di ganahan siguro maminaw ang nagapadangat sa maong pahutana. Pwede siya makabaligya, sir, ma'am, pero sa iya lang nga bahin. Ano man, tungod kay kamong 5 ka mga igsuon, sigon sa kasuguan sa atong balaod sa civil code no kabahin sa law on succession naagyod mo'y automatic nga bahin ang balaod mo'y nagbuot ni ana okay gatawgon na ubos sa atong balaod nga legitimate okay ang bot ipasabot nga kanang tipik sa yuta sanglit 5 man kamo naka-reserve ka na sa igsuon. Number 1, naailaing property naka-reserve sa igsuon. Number 2, naailaing property nga naka-reserve sa igsuon. Number 3, unya naapoy laing property nga gi-reserve sa balaod sa igsuon. Number 4, o igsuon na to. Number 5. Sa ato pa, pagkamatay sa inyong mga ginikanan, automatic na siya bahin. Pero physically, wag na siya mas-subdivide na pa na tibuok pa na siya. Nakaron, pwede ba mabaligya ang tubag yes? Sa iya lang nga bahin. Way labot ang unsa ni kining mga lain nga mga igsuon. Kay sila naama po ilang bahin. Unya, ang pagabuhaton nini katong gustong magbaligya, kinahanglan ipasukod
no ipasurvey unya equally managsamang gidak-on sa inyong luna sa yuta sa pagbahin. Katuon tang sa wala pa makahununa og baligya, immediately magununa ang tamo nga dako-dako man ni nga luna sa yuta, magsabot ta kay mga igsuon naman ta, no? Magpili ta asang dapita, maguyon-uyon ta, dili ta mag-away, dili ta magsinupakay. Unsa man soon, katong dito sa anahan gusto ba nimo para ma-identify. Aro kapag humanog identify niya ng mga lugar na nga porsyon sa yuta, unsa may sunod niyang buhaton. Mingon ni siya na naman di ako kini, ako na ning ibaligya. Dili ni po pwede nimo mapugngan kay iya man gyud na gireserba man as balaod nga naagi sa bahin tungod kay manununod man kamo. So pwede na di na mo kinanglan nga perma-perma kay iya man gyud na naka-reserve man kana sa balaod. So nausahan la mo na ay gamay nga inunta kay wa man siguro mo magsabot sa unang mga panahon. Nausahan mo nga basig tuad na Prince Highway ang ipasukod niya o giangkon nga ako ni ipasukod kay ako ni ibaligya basig ingon na ang sitwasyon. Nakanang ingon nga pagbawi maulian depende na sa sabot. Depende na sa sabot. Magsabot-sabot ka mong mga igsuon. Ako nga ning sugyot nasugdan naman na may usa ka igsuon nga nakaangkon sa porsyon sa yuta. Upat na lang kaparte ang wa lugar madispatsar. Desisyonin na ninyo. Pahinay kay magpa-survey kamo aron equally mabahin managsama ang gidak-on sa yuta nga maapod-apod ngadto sa upat ka mga nabilin igsuon. Ang tigsukod sa yuta kining geodetic engineer naaman na sila overview sa kinitibuk ang luna sa yuta. Naapod, nahibawan na nila 5 ang mga igsuon. And therefore, pagbahin na patas ang gidakon sa luna sa yuta. Ang nakabintaha lang, katong makapili ba? Makauna ba? O sabot-sabutang yun unta na. Dabi karon og ang iyang napilian kanang daghang kay punuan sa lube, tinuod nakabintaha gyud. Ang inyo bag-o pang tinanom. Mo na dayon ning sukaranan sa Bikil. Lalis na dayon lalis. Mo nang magkahitabo. Mag-away na dayon ritso ang mga igsuon. Ako advice na ko no, mga igsuon nga silbi mga manununod, mga compulsory heirs. Once nga ning atong mga ginikanan gikuha na ni Lord. Magsabot tay mo ritso. Uyon-uyon mo, likayan na to ang conflict. Kay abi nimo unsay disadvantage sa conflict. Ilabi na ingon na nga sitwasyon. Bungol rin na. Hantod sa kinatumuyan na itong ginhawa. Lisod kini mga property. Dinuntanay yun ni. Pero dili tanan. Na may ubang mga igsoon masinabuton. O bitaw nga, panahon pagbinahinay sa luna sa yuta, mingon sa tong arang-arang nga igsoon nga, ay di na ko mudawat na akong share. Ako nang ihatag na imo ka na mo kini kay lisod kayo siya. Daghang mga anak, wa nga ni makapa-eskwela. Ako nang i-wave akong bahin, ihatag na ko niya. Mao nga, naay mga panahon sa extrajudicial settlement of estate. Ang iyang lunas yuta, tungod kay arang-arang ng iyang pamon-pahon, pwede ka nang i-donate. I-waive silbi. With waiver silbi. Na pwedeng i-donate, pwede sad nga iyang ibaligya sa iyang igsuon. Ingon na. Dili lang unta gyud maglalis. Kay ang lalis part, dumot gyud na. Mahay-mahay sa mga igsuon. Mahay-mahay. Muna nga, para paglikay, ingon na naon na to, ang maayo gyud nga pamaagi sa pagbinahinay sa luna sa yuta, pinagi na ng katawgon na tog extrajudicial settlement of estate. Binahinay, no? Binahinay. Nga nagakauyon ang tanang mga igsuon. Likayan na to nga ang pagbinahinay
musangko ngadto sa Judicial Settlement of Estate. Kay kung mo sangko kita sa Judicial Settlement of Estate, ang lalis na dang tanta og mga 20 anyos ay pa masulbad basin og subar pa ngani sa 20 anyos. Busa maayog yun nga uyon-uyon kita. Dili ta sumpaki. Managsuon ta, managsama ang atong dugo. Gisabak ta sa atong mama, 9 months. Kunyari pagka kamat ko na nato og mayong buot, maglalis na dayon ta. Ang inungdan, yuta. Kapoy kay na ba? Okay, nalasige, kadyot lagi kayo ha. Salamat sa maong letter sender. Although subo ko pag disappoint diha kaniya kay gatuo siya nga dili kadto pwede, pero pwede ni siya sir. O pwede na siya nga ibaligya ang iya nga share kay naamo gi-share niya bisa kun saon. Pero wa lang ninyo masabot din diretso, gidugay-dugay. Si Mang Fee Mundi may hapon Sir Frank, super good kay may muot yun ko kining atong mga kagalaan nga muangals kainit to. Kay pareha man ako bagot-butan o super good kainit. Minaw lang ko sa imong programa. Yawat na lang sad yawat na lang sad res ipsa lokitor puhon. Oh, okay, sige, salamat Ma'am Faye, may hapon nimo diha ha. Okay, sunod nga tagaan na to pagtagad si Mang Faye karon na relax yun. Electric fan pagbulhot sa hangin, init lang yan. Mo man ang imong reklamo kanina. Okay, gikan ang sunod nga pangutana ay in kasog doon na mo yung mga pangutana, diri ninyo ipadala sa 0917 704 3210. Okay. Noda Veritas, unsay mga proseso legal aron makabiyahe abroad ang usa ka minor de edad. Kay akong igagaw minor pa siya apan naa siya'y passport. Ako i-advise nako ninyo diha dito mo magpatambag sa DSWD. Okay, na ay mga procedure na nga buhaton na to. O na ay mga procedure. So, karon pa lang, adto mo sa DSWD, kaya na ay special nga opisina para nini, ilabi na sa kaning mga bata nga dadon ditong dapita sa gawas. Ako ba nga ni, ipasakay lang sa eroplano sa mga tagtungod din sa Pilipinas, nya sugaton lang dito. Pag asa dapit sa California man panalitan, susugaton dito, to atong bata nakasakay sa eroplano, na pero na ay mga proseso. Ang complete nga muhatag og proseso ini mao opisina sa DSWD. Okay? Sige Ber, salamat kay Ber. Gikan ni Junjun Makas. Nuda Berita, Sir Frank, pareho ba saniha kadjud lang. Pareho ba valid ang kasal sa pare o kasal sa mayor? Valid man, pero sa atong hugot nga pagtuo, no? Hugot nga pagtuo, I'm talking of faith, no? Unya dayon sa susambang bahin, customary tradition nato, mas bugat gyud lugar ang seremonya sa pare pagkasal. Oo, diferensya sa mayor or sa uban pang gitugyanan nga magpakasal or makakasal. Diferensya siya. Muna nga kaybaw ka sa ato nga programang Pulso, dunay nag-react negatively batok sa gihimo o binuhatan sa atong halangdong mayor dinhi sa atong syudad nga puong panila kay pakalawat makato niya nakakomit kuno og mortal sin. Di ko makareact na, di sa ko maka-elaborate ni ana, pero sa customary nga atong nasunod sukad pa kaniadto part, bililhon ang kasal sa pare. Mura na ang ako nga pasabot diha kanimo John. Pero balido gyapon ang kasal. Gitugutan sila sa balaod.
ang judge makakasal, no? Pero ang judge dili makakasal outside of his jurisdiction. In other words, kung judge ka ditong dapita sa Hingoog, dito ka lang magkasal. Dili ka pwede makakasal diri sa ato sa Cagayan de Oro kay nakagawas naman na sa imong jurisdiction. Okay. Sige. Salamat kay John. Ano man John, ganina kanuna ka nang magpakasal. Tambong ko si imong kasal John o imbitahon. Basta dili lang conflict, tanaw na ko si John Makas. Excuse me. Oo, akong tanahon. Nakuasa na ba itong ang director, assistant director ni Oliver Ampong. Alright, lain nga pautana, gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Mutublag. Nuda Veritas, time na pud Sir Frank. Lagi Nuda Veritas, time na pud Sir Frank. Here is my question. Legal guarantor na bako sani legal guarantor na bako matawag kay ako manggod ngalan og cell number maoy gibutang sa akong amigo sa usa ka online lending apps. Valid na ba ni? Ang unang response ni actually magotong lending company kung complied ba ang tanang mga requirements. Kay sila maniguro magyod nga makabayad ning tawhana. No. Speaking of guarantor, klaruha sa unsa imong papel diha. Kay basin o co-maker ka. Nabiyay kalahian sa guarantor o co-maker. Dako kayo ang kalahian. Klaruha sa kanang gingon nimo nga online na lending apps. Unsa ba imong role diha? Co-maker ka or guarantor ka lang? Kay kung co-maker ka, you are equally liable to your obligation or to the obligation of the principal ang hulam sa mao nga sapi. Managsama ang inyong liability, criminal liability pag-abot sa tukmang panahon. Pareha mo because of the reason nga co-maker ka. Sa ato pa managsama ra ang inyong standing insofar as your financial responsibility dito mismo sa mao nga lending company. So kung panahon nga magakakaso o dili makabayad ang mao nga principal nga diin ikay giisip nga co-maker, manubag kasab, you're equally liable, solidarily liable ang imohang kapangakuhan sa pagbayad. Sa garantor, dili ka mapugos. Kay ang depensa sa garantor, mahimo man nga naay balaod nga principle of exclusion. Ambot ipasabot, i-exhaust ang tanan nga mga kabtangan property sa principal nga katong nangutang. Dili ka pwede nga magbayad. Tion gyud unsay mga butang-butang diha sa mao nga principal mao ibayad panahon maningil ang maong lending company. Muna nakabintaha sa guarantor. According to the law, the guarantor will only become a subsidiary liability sa iyahang obligasyon ngadto mismo sa principal. Dili ka basta-basta. Whereas diri sa co-maker diferensya. Magpangurog ka og monitoro nimo sa susabag bahin unsa man updated ba ang pagbayad nimo kay ako'y mo mapriso ko niini gumikan na ng imong kapakyasan busa ayaw gyud mo og kumpiyansa. Karon balik na ng online nga sa mao nga lending. Klaruha sa kinahanglan maklaro ang tanan kay aron ma-asserter nimo ug unsa kagamay or kadako ang imong kapangakuhan o responsibilidad ilabi na kun panahon paninglan na mo sa utang. Okay? Sige, thank you. Gikan ni September Virgo. Okay. Kadyot lang ha.
Noda Veritas, Sir Frank, I have a question. Madumduman na nako itong programa nga sa una nga Itbulaga nga si Aisa Sigera kanedto. I have a question. Di ba kadumdum mo? Mao pa niya estilo. Sir, I have a question. Sir Frank, I have a question. Ang akong igagaw namatay atong January 2024 o kasal siya atong September 2023. Naay napalit ang akong igagaw nga yuta adtong ulitaw pa siya. Sa panahon wala pa siya gikasal. Automatic ba ni makapadulong sa asawa ang yuta or mapaingon sa ginikanan ang yuta? Ako lang i-illustrate, no, para masabtan ninyo. Di man ay matawag exclusive property. Okay. This property had been acquired by either sa lalaki or sa babay, samtang sila dalaga o litaw pa. Sa ato pa nga, posible na kapalit siya og tulog ka puno ang lubi, samtang ulitaw pa siya. Unya, nagminyo lugar siya sa babay. Unsa na status sa mong property sa tulog ka punuan sa lubi. Human nga nagpakasal siya sa maanyag gikayang babay. Unsa may tabo? Ang maong tulog ka punuan nga lubi, nga iyang napalit samtang ulitaw pa siya, will become part and parcel of the conjugal property. Absolute community of property. So ila to. Ila to na ulitaw pa to siya, ni-mention mo, no? Unya nagpakasal na yon. Unya namatay. Akong balikon, ha? Ang akong igagaw namatay atong January 2024 o kasal siya atong September 2023. Naay napalit ang akong igagaw nga yuta atong ulitaw pa siya. Sa panahon wala pa siya gikasal. So automatically katong mga property nahimo to siyang absolute community of property. Mabilin to sa asawa o dili to makapaingon sa ginikanan. Okay? Nganuman tungod kay common conjugal property man siya or absolute community of property. Na ubos sa atong balaod basta ingon na ang property relationship sa bana or sa asawa nga na sila mga kaptangan samtang sila na minyo na, no? O niya gikuha na panalitan ni Lord, no? Ang maong property mabilin dito mismo sa asawa. Siya na dayoy bahala na kung saon niya na. Kasi may nabinlan. Dili pwede mabilin sa ginikanan. Dili pwede mabilin sa ginikanan. Nasabtan ninyo. Nasabtan ninyo ba na kanang unsa ni pagpasabot na ko diha kaninyo. Tungod kay kining mga property iya kining na-acquire panahon sa ulitaw pa siya. Pagkaulitaw niya na minyo siya, sumabalo niya. Di niya pwede ibilin. Diba? Sumabalo niya ngadto mismo sa ilahang kaminyon. So automatically mahimo siyang conjugal property. Mausab niya ang magakitabo sa asawa. Kung ang asawa nakapalit og sakyanan, unya namatay ang asawa, natural ang bana mo ay managiya. Ngano man, conjugal property. I hope na nakuha ni mo ang kuan kining Mr. Septem Virgo. No? Managlahi ang exclusive property, ha? Managlahi. Binag-o naman ng exclusive property. And please take note nga sa kasal, mahimo nga makapili kita sa tulo ka matang sa pagpanag-iya sa probidad panahon sa panagluon ni bana or sa asawa. Ilabi na kung panalitan wala tay prenuptial agreement. Except kung panalitan doon na tay prenuptial agreement, amot ipasabot doon na tay kapilian.
sa property relationship panahon sa inyong panagtipon. I hope si September Virgo o kaso doon na siya follow up nila ni John, nila ni Oliver, buhatan lang na, no? Mintras tanto na patay panahon ug oras. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Si Ma'am Elizabeth Basilgo is watching. Sige ma'am, salamat kayo sa pag-monitor nimo ha. Dinhi sa ato nga programa, pero mura man siguro maayo yung plastada diha. Di makasiguro igang kay sukad wa man ni magreklamo giigang. wa man ni magreklamo giinitan. O except ni Mang Mondia. Okay, atong tagdon kini pautana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Nora Beritas. Hello, good afternoon. Once again, Sir Frank, pangutana nako rong mainit nga na Lunes nga kahaponon. Grabe bitaw, no? Mainit nga kahaponon gyud. Siya. Nakapalit akong igsuon ang nawalay access sa public highway. Nahangyo siya sa mga tag-iya. Taas-taas din yung. Nakapalit. Di mao. Tuwadis tumoy ng pagbasa na ko dira. Nakapalit akong igsuon ang nga siguro nga dili ang nga okay. Nakapalit akong igsuon ang nawalay access sa public, meaning agianan, no? Public highway. Nihangyo siya sa mga tag-iya sa nakapalibot sa iyang yuta nga tagaan siya right of way. Willing siya mubayad ani. Apan nagdumili sila muhatag og right of way. Gipaka sala pa nila ang akong igsuon nganong nipalit og yuta nga walay access road sa highway. Sa balaod ba, sir? Sa balaod ba nato, Sir Frank? Sala ko ba lugar nga nipalit kog yuta nga walay right of way? Or need ko mag-file og case aron lang mahatagan kog dalan sa ako ang yuta? Daghan ba sila nga namuyo sa imo gisayt nga porsyon sa yuta? Ubay-ubay ba sila nga namuyo nga wala sila kalutsan, wala sila right of way? Sa mga problemang ingon ini si Rodney akong ipasabot. Sa mga problemang ingon ini, Rod, tinuod nga pwede ta makayango sa right of way. Sa conflict ingon ana nga mura bitaw og guys mura ga struggle gyud ta ba, no, nga uban sa pagpangaliupo sa tag-isayuta. Once nga naay conflict or magdumili nga musabot ang mao nga luna or tag-iya sa luna sa yuta, mura og may pagkagahi yun. Ang unang remedy nato ini ato ning nadton diha sa barangay nga level. Istoryahan nato, ipahangyoon nato nga mao na, no? Kung panalitan og di magakisinabot, muna ng panahon na nga musangkot ta dito mismo sa korte. Tagaan lang ta og certificate to file action sa barangay, mao na to ang atong gate pass nga pwede ta maka-file og kaso diha mismo sa korte. Okay? Now, naamogoy mga requisites. Naasay mga tag-iasyuta siguro nga mura og kung ihatag ang porsyon sa right of way, mugamay og samot ang yuta. Mao nang concern sa uban. Gawa siguro sa mga yutaan, mga asendero, kay murag pisik malang, no? Nga mao nga right of way, pwede sila makahatag. Ang uban na mga sentimental value, muna nga resistant yun sila. Muna nga di na to kapugnan nga magakakaso kita niya na. Sagad sa mga kaso part, no, mutuo kag dili, ingon ini, abot sa Supreme Court.
Daghan na kay mga desisyon na ini. Now, on the part sa tag-iya sa yuta or on the part sa gusto nga moagi na mulabay, mugamit lugar sa luna sa yuta kay para makapaingon sa highway. Naatay mga responsive o respective nga mga kapangakuhan kinahanglan bayran nato among luna sa yuta. Kinahanglan nga bayran. Pero ato sang i-prove, no? Pero naay mga maing tao nga dili magpabayan, no? Ato sang i-prove nga angayan ta, deserving ta, nga hatagan ta og right of way. Ilabi na kung makita nga daghan gayod, numerous nga mga residential houses nga tuwa ditong dapita sa likod nga nagungaw sa kapeligro, ilabi na kung dunay sunog. Nga dili og way kalutsan nga mga fire truck gumikan kay lisod. Walay road right of way. Kung ato nang mapamatundaan nga importante gyud kayo og wala sila laing kalutsan except na nang atong napilian nga lugar nga miyango ta sa mga tag-iya sa yuta. Pwede nga og mobatig kaluoy yung tag-iya sa yuta i-grant nila. Pero atong i-prove usa nga tenoray nga gapunsisok ang mga balay diya sa likod, no? Walay laing nga kagian unya ang imuhang napilian nga lugar nga gusto ka mulusot kay mao na ang nindot nga lugar nga road right of way kay highway din diretso ipamatuod gyud lugar na. Dili na ingon nga magbuot ka judge mo man niya napilian ako. Okay, pungot kay ko na gusto na ko makuha gamay na iyang yuta para magamay-gamay yun ba? Kay wala na batasan, stricto kay na siya. O, tanawar ko ng kural, tupong sa atop. grabe sa kayo, no? Makita mano na to ng may mga balay nga tupong yun sa atop. Kana mga kasagaran, mga Chinese national. Abot nga nung ingon na ang ilang estilo, no? Okay, so pwede mag-grant, depende lang dayong kini sa sabot-sabot. Depende lang sa sabot-sabot. Basta lang ang mga elemento sa road right of way present. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Thank you. Ang sender mao si Rodney Rakinrola. Ni akaron si Septem Virgo. Sir Frank, kasayang sa episode adtong Nuda Veritas last Monday. Ano man, wala na upload. Gusto unta ko i-review to siya. Mo ba? So, magudon na tayo problema sa internet. Na sumpay-sumpay siguro ni Ricky ang kuan. Naanak ko no, ingon ni Ricky, kasi Ricky may kugi na mag-post. Mo lagi na, ang among intensyon para makatabang may sa atong mga tigpaminaw, sama ka ninyo. Kaya ubang ko diskontento man, unsa ba kakato? Ay, maminaw ta. Nang sa pagpaminaw o panlitan, wala. Muna gidesign ka na maong programa para makatabang sa atong mga kaigsunan. Ha? O, sige. Okay, hurot-hurot na ang ato ang mga pautan na diri mismo sa PICAS. Inkasog doon na mo yung mga follow-up nga mga pangutana, dire lang, no? Pwede sa Facebook o pwede po sa 0917-704-3210. Nangaguba inyong dagway gumikan sa kainit sa panahon, no? Sos! Yan di sad maayo maglungag mo og init nga saging panalitan nya init pag yung palibot, no? Pabugnawan ang saging. Nya do ginamos ayaw pod og ipabahaw maayo ng saging nga pinanitan kay gahi po na kanon ba. Oo, labi nagmahanginan. So okay. Dirita sa PICAS sa walk-in na ta. Kadot Sir Frank, kadot ako sa nag-review og maayo kay nga pilo-pilo na mga nagapilo-pilo na mga ni. Sir Frank, dugay na kong nagsunod sa imong programa.
wala pod ko magdahom nga moabot saniha moabot ang panahon nga usa ako nga makapadala og pangutana, ingon pa niya, makapadala og pangutana. Ay sa kay gilakaw-lakaw ko pa ning kalimutaw ikog apurahan ninyo ha. O makapadala og pangutana. Masakiton kung akong amahan siguro og tigulang na nakadaog mi sa kaso kabahin sa yuta. Nakasulti kong papa nga walaon kuno ang notice of lease pendants. Okay. Walaon tangtangon silbi nga walaon walaon kuno ang notice of lease pendants. Imo ning na lakbitan dugay na panahon. Pasabta kuno ko palihog ko Sir Frank unsa ni siya. Okay. Notice of lease pendants. Kini nga mga pulong dili kay common nato, no? In fact ang iyang ngihang termino dili pod kini Latin nga term, notice of lease pendants. Ang buti pasabot ni kining notice of lease pendants. Mao ni ang pagpahibaw, notice god, no? Pagpahibaw sa tibuok kalibutan. Apil na kamo, apil na kita, no? Nga pagpasidaan sa tibuok katawan sa kalibutan. Nga kining yuta nakapinding kay naay kaso sa korte. Mao na siya ang notice of lease pendants. Gatuyoon ni siya, and you have to do this to file a notice of lease pendants in the court where the case is pending. Okay? Kay kinigod siya, mura ni siya og accessory remedy on the part of the complainant. Nga argibyado ka sa mong yuta. Panalitan ang yuta gipanag-iya ni Juan. Okay. So gifile ni mo kaso si Juan kay gatuo ka kanang yuta na akay claim. So pag-file ni mo kaso batok ni Juan, na file na, at the same time ang imong abogado must also file a motion asking the court to grant sa imong bot pangayoon nga notice of lease pendants aron mahibaw-an kini nga kining yuta adunay kaso. So at the same time ang notice of lease pendants kinahanglan sab nga mahibaw ang registry of deeds aron nga ang registry of deeds kung doon na notice of lease pendants maka-annotate dito sa titulo sa mong yuta nga imong gi-contest naa sa korte, imong gi-question aron sa ingon nga pag-annotate niya na simbako katong gifailan og kaso Juan ba to nga akong gihimong example, makununa sa pagbaligya sa mong yuta just to do away with the burden, no? Makununa siya pag-dispose sa maong yuta iyang ibaligya dili na madayon og baligya tungod kay naay naka-annotate sa maong likod nga bahin sa titulo sa yuta nga naa diha sa registry of deeds nga notice of lease pendants. So katong buyer kung mangayo siya certified true copy as a result of due diligence kay nag-interest siya nga magpalit sa mong yuta, mag-due diligence siya, magpakisayod siya, mangayo siya certified true copy gikan sa ROD, pagpakisayod nining mao nga yuta, pagkabasa niya nga naay notice of lease pendants, mausab ayang hunona. Dili na niya dayunon ang pagpalit sa mao nga yuta. Nganuman naay nakasingit notice of lease pendants. Alright. Kadto siyang amahan, gisugo lugar siya kay walaon kuno ang notice of lease pendants.
So unsay remedy nini? Ang iyahang abogado assuming nga resolve, murag na resolve na siguro ni. Kadyo panahon ng usa nga nakapadala masakiton akong amahan og tigulang nakadaog mi sa kaso. Okay na. All right. Now karon, ang inyong abogado sir, hinaot pa sa bunta nga makahuno na sa pag-file og motion, no? Nga wala o na ang nakadaog man mo, wala o na ang notice of lease pendens. Lugar limpyuhan nato ang record, total favorable mga decision des inyo, magmotion kamo diha mismo sa korte nga tangtangon aron ang korte mo issue og order address sa Registry of Deeds nga moingon dayon ang korte, Mr. Registry of Deeds maing hapon. Ani attach herewith or ni dinhi ang desisyon sa motion nga gi-file sa abogado nga tangtangon ang notice of lease pendens nga na-annotate sa original copy diha sa inyong opisina sa ROD. Effective immediately, kansilahon na kana, tungod kay nakadaog naman sila. So pag-cancel na, limpyo ang records. Pwede na dayon nga mabaligya o madispose kung gusto galing nila. Mauna siya ang notice of lease pendens. Kuha ba ninyo? Notice of lease pendens. Daghang kayo mga pasikot-sikot god, so usan na kana. Dili lugar basta-basta nga makakancel ka nga imong hangyoon imong korte nga Senior Ruiz kani i-cancel na ba? Kinanglan formal, motion gyud na. Motion gyud na except kung nakasakay sa desisyon sa gipakanao nga desisyon sa hukmanan nga kanselado na ang notice of lease pendens. Pero kung masakay sa kinitibuk ang gipakanao nga desisyon, so dili sad mahimo nga ang imong gipresume nimo nga kanselado. You have to file a motion for the cancellation of the notice of lease pendens diha mismo sa ROD para mobalik kalimpyo ang imuhang titulo sa yuta o pwede na dahil ng ibaligya. Masakito na raba kuno ang iyahang kining amahan. Masakiton akong amahan og tigulang na. Nanugo ni siya. Nakadaog mi sa kaso kabahin sa yuta. Nakasulti kong papa nga walaon kuno ang notice of lease pendens. Imo ning na lakbitan dugay na panahon pasabta kuno ko. Palihog ko Sir Frank unsa ni siya. So mao na to. Ha? I hope na sabtan to ninyo. Okay. Timan niya notice of lease pendens. Napay uban diha nga mga balantayunon nga mga proseso part nga kung dili masuhito ikaw o ang abogado mo may ito pag-asa ilabi na kung magkakaso simba kung malimtan na sa abogado nay panahon makalimot ang abogado. Tinod kana bitaw nga makadawat sa desisyon niya nalimtan na to nga naglaps na di ang period to file an appeal or notice of appeal na unsa may metabo na mahimo final and executory na dayon gumikan sa kapakyasan o ributang talang bugat-bugat nga pulong gumikan sa pagdanghag sa abogado. Katungod kay ang ato presumption sa mga abogado nahibalo sa mga procedure, mga pamaagi, ilabi na sa mga desisyon nga sama niini. Balantayon nun sam. Busa nga ni, a notice to a lawyer is a notice to the client. Kinanglan nga magbalanay ni sila part. Kay kuplitang gibungaw na si abogado, ang client ang kaybaw, turni, katuba, ay tuod no, hala, ato itong dalion. Muna nga, a notice to a client is also a notice to a lawyer.
or to a council. Okay? Sige. Di apay lain nga atong hatagan og pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon kadyot ha. Kini nga pangutana mura ni og laktawan talasan ni. Ako'y magpili sa pangutana. Oo kay ako ko'y magbasa. Unsa di ka? So lain kay batasan si Sir Frank. Giinitan siguro na. Giinitan siguro na. Di man kay aron lugar nga malukop na to ang pangutana kay katong kaso kaganina sa notice of lease pendants ang next nga pangutana murag naay connection gamay. No, ato lang sa tong putlon dirita sa laing pangutana. Jud. Kinahanglan ba gyud Sir Frank ang giingon nga demand letter ngadto sa mga nakaposisyon sa yuta nga dili ilahang kagulingon ilabi na sa imong na tuki sa unang episode sa programa. Okay. Sige. Note sa to. Demand letter, no? Kining demand letter, kuan ni siya kining very essential part in the implementation and the prosecution of the case, such as forcible entry, for example. Kining nga kaso is civil in nature, dili kay kini dako nga kaso, pero ang demand letter is very necessary to comply. Otherwise, kung walay demand letter, ang imong pag-file sa kaso unya nga forcible entry, tali sa usa ka tao nga nakapangahas sa pagpuyo o pagsulod sa imong property, ma-dismiss unya sa korte. Jurisdictional ang demand letter. Sa lagtod nga pagasulti, gapangitaon gyud ni sa judge. Once nga mag-file og kaso, asa man ang demand letter niini. Otherwise, the court loses its jurisdiction to entertain the case filed before this court because of the absence of the demand letter. Importante gyud ini, no? Kini muning uso ilabi na sa mga kaso nga unlawful kon forcible entry. Nanon sa makining forcible entry? Ang forcible entry mao ni ang usa ka sitwasyon nga naa kay property, no? Naa kay kagulingong luna sa yuta. Ni usahay panalagsa ka lang maga bisitahan kay busy kay ka. Labi-labig busy ka, compute na ng numero nga surtrace, may tag magakadaog, pilde ra ba? And so, nakapanahon ka bisita sa imong luna sa yuta. Pag-abot nimo dito sa luna sa yuta, nga talagsa ra nimo, maduaw, natingala ka na lang na may balay lagi. No? Okay lang og imong balay, dili ra ba imong balay? Naitaw nakapangahas sa pagsulod sa imong nga propiedad, unya ang feeling niya nga murag iya. Unya dili man iya. Lugar pinugos nga pagsulod mo nagitawag nga forcible entry. Na essential kay ni bay, no? Kay ang forcible entry gakwintahon ang mga adlaw na anak. Kano sa ba nimo ni namatik din na diskubre nga naay nakaturok nga balay. I think one time ako na ning gi-illustrate dia sa inyo nga naa ka ng demand letter kay mao ka ng usa sa mga gakonsiderahon nga nakasunod ba sila sa mga reglamento as a form of procedure sa pag-file og kaso nga forcible entry. Ay daghang kay ni. Pareha na to kang kuan. Natong Bernes, no? Natong Bernes. Di ba nag-isgot ang forcible entry? Katong iyaha nga pangutana ni Mr. Ray
Amot say sikan nim ni Ray Moreno apelido. Din dapita sa Science Kausuwagan. Mo man ang iyahang sitwasyon. Mutong ka-suggest ko nga mo na nga buhaton aron nga matrabaho ka na sa labing dali nga panahon. Kini nga kaso dali ra kayo kay summary procedure man lang ni. Ambot ipasabot mao nga once nga naana ang complainant ipatubag ang mao nga kining respondent dali ra resolbahon na dayon ni. Dili ni adversarial nga grabe nga lantugi pre sa kaso sa mga yuta nga nangamatay na lang ang mga hingtungdan na apa ang kaso nakapending pagyapon sa korte. Kini dali ra. Karon naatay additional nga pamaagi may tungod sa conciliation and mediation proceedings nga sa dili pa ang korte finally mudawat sa mao nga kaso kinahanglan ipaagi na sa conciliation or mediation proceedings. Ipatawag ang nagsumbong o ipatambong ang sinumbong. Naay mga sabot-sabot, mga preliminary nga I think tugutan lang sila sa pag-meet sa mga parties involved katulo kung dili masulbad ayha na nga isang at na diha mismo sa korte aron ang korte na maoy mag-puspos di kanila pag-resolve sa mao nga kaso. E mga gahi man silbi wa magakasinabot diha sa mediation proceedings. Sige lang dugangan ko pa ni pag-elaborate sa sunod nato nga meeting kay wa naman tay panog oras dinhi sa ato karon nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat na lang og ako sa ning abasahon kining dera. Mauna ni ang topic nga itong pag-isgutan unya alas 6 o ba ni Ma'am Girlie. Ang unang pagbasol sa mga tinunglo mao nga gamay raman unta ang gipabuhat kanila. Apan wala nila buhata. Akong balikon. Ang unang pagbasol sa mga tinunglo mao nga gamay raman unta ang gipabuhat kanila. Apan wala nila buhata. Kini inyong mabati karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girlie. Sa nga ni Ricky Langga kami muingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw amping kanunay gumikan sa kapait ug kainit sa atong palibot mayong hapon.